Okay. So, ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay pagtuklas ng iyong spiritual na kaloob. Ito po ay part 1. So, next Sunday, tatalakayin po natin yung second and last part. So, ang mga layunin po ng ating gagawing pag-aaral ngayon ay una, alamin ang 5 kaloob para sa paglilingkod. At ang ikalawa po, tuklasin ang mga alituntunin o yung rules sa paggamit at pangangasiwa ng mga kaloob. Ang makahulugang paglilingkod po sa Diyos ay pinasisimulan sa pagtuklas o pag-discover po ng iyong mga kaloob. Kaya dapat sa ngayon pa lamang alam mo na yan. Now, kapag nalaman mo na ang iyong kaloob na spiritual, maaari mo na itong simulang gamitin at palaguin. Ang iyong pagkaalam ng iyong kaloob ay makakatulong sa iyo na maniwala na ang mga ito ay nananahan sa iyo. Kung wala kang kaalaman tungkol dito, hindi mo kailanman magagamit ang mga kaloob nito at iyo ding tatanggihan ang pagdadala ng mga kabutihan nito sa buong katawan ng ating Panginoong Hesukristo, meaning sa church. So atin pong basahin yung nakasulat po sa aklat ng Efeso, Kabanata 4, mga talatang 11 hanggang 13. Makinig po kayo mabuti. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal at para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. Sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa spiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Ngayon natin naman pong basahin yung nakasulat sa unang Korinto, Kabanatang 12, mga talatang 28 hanggang 30. At sa katawang ito na walang iba kundi ang iglesia, ang church, naglagay ang Diyos ng mga sumusunod. Una, mga apostol. Pangalawa, mga propeta. Pangatlo, mga guro. Naglagay din siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling sa mga may sakit, mga matulungin, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Alam namin, alam naman natin na hindi lahat ay apostol. Hindi lahat ay propeta o guro. Hindi lahat ay may kapangyarihang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, makapagsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan o magpaliwanag nito. Now, ang Bible po ay hindi naglista ng eksaktong uri ng mga kaloob. Tila ba ang sinasabi po sa atin na ang lahat ng mga spiritual na kaloob ay magkakasama? Ganun pa man, mas makakatulong sa atin na ito ay ilagay sa mga kanya-kanyang grupo ng mga kaloob. Ano-ano yon? Ang una po, kaloob sa pagmiministeryo. Ang ikalawa, iba pang kaloob sa pagmiministeryo. At ang ikatlo, mga supernatural na kaloob. Bagamat magkakaiba mga kaloob na ito, alalahanin po natin na ang layunin ng mga kaloob na ito ay iisa at pareho. Ano yon? Ang bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Ang aralin pong ito ay tumatalakay sa mga kaloob na paglilingkod at kung paano mo ito magagamit para paglingkuran ang iyong kapwa. Ang mga kaloob sa paglilingkod ay iyong may kaugnayan sa mga pangunahing pananagutan sa katawan ng ating Panginoon o sa church mismo. Ang Efeso, Kabanatang 4, talatang 11 po, ay nagbibigay din na ang layunin ng mga kaloob na ito ay para maihanda ang mga anak ng Diyos para sa gawaing paglilingkod. Simulan po natin sa apostol. Sa Efeso 4:11a, ang iba'y ginawa niyang apostol. Sa unang Korinto naman po, Kabanatang 12, talatang 28, yung unang bahagi, nakasulat naman, at sa katawang ito na walang iba kundi ang iglesia, ang church, naglagay ang Diyos ng mga sumusunod. Una, mga apostol. Bagamat ang salita po ay unang ibinigay para sa 12 alagad ng ating Panginoong Hesus, binibigyang linaw po ng Bible ang kaloob sa paglilingkod na tinawag na apostol ay tunay at totoo. Kung natuklasan natin na ang kahulugan ng isang apostol ay isinugo o isinugo sa malayo, masasabi nating ang gawain ng apostol ay may kaugnayan po sa mga missionaries. Ang isang nagdadala ng mabuting balita sa bagong lugar, nagbubukas ng mga churches sa mga taong kaiba ang kultura at pinangangasiwan ang paglago at pag-unlad ng mga mananampalataya ay masasabi po nating mga missionaries o mga apostol. Ang ikalawa po, yung propeta. Sa Efeso 4:11a,
ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta. Sa unang Korinto, kabanatang 12, talatang 28, atin naman pong mababasa, at sa katawang ito na walang iba kundi ang iglesia, naglagay ang Diyos ng mga sumusunod, una, mga apostol, pangalawa, mga propeta. At doon po sa ikalawang Pedro, kabanatang 1, talatang 11, nakasulat naman po, dahil nga rito, lalong tumibay ang paniniwala namin sa mga ipinahayag ng mga propeta noon. Kaya nararapat lang nabigyan nyo ng pansin ng mga sinabi nila dahil para itong ilaw na tumatanglaw sa madilim na lugar hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Tulad siya ng tala sa umaga na nagbibigay liwanag sa isipan nyo. Yung pong mga nakilala ng mga propeta ay may gawaing magpahayag. Ang ibig pong sabihin nito ay masabi niya ang mga pangyayaring magaganap pa lamang o bago pa man ito mangyari. Kapag ang isa pong propeta ay maghahayag ng mga mangyayari, kailangan siya'y masubukan kung ang kanyang mensahe ay mula po sa Diyos. Ang mensahe ng propeta ay hindi kailanman sasalungat sa turo ng Bible. Ang ikatlo po, yung ebanghelista o yung mga ngaral po ng mabuting balita. Sa Efeso, balikan natin, chapter 4, verse 11b. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, at ang iba'y mangangaral ng magandang balita. Doon po sa ikalawang Timoteo, kabanatang 4, talatang 5, yung ikalawang bahagi naman po, mababasa natin, gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral ng mabuting balita. Or, sa English po nakasulat doon, do the work of an evangelist. At tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Ang pagbabahagi po ng magandang balita ay gawain ng bawat mananampalataya. Tatandaan po natin yan. Hindi po yan gawain lamang ng pastor. Gayunman po, ang ilan talaga ay binigyan ng kaloob na maging evangelist o tagapangaral po ng magandang balita. Ang isa pong evangelist ay nagpapahayag ng magandang balita. Okay? Ngayon, ang mga naturingang evangelist ay yung may matinding pagmamalasakit sa mga hindi pa po ligtas o nakakakilala po sa Panginoon. At meron po silang marubdob na pagnanais na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Madalas po ang kanilang paglilingkod ay sinusundan ng mga himala at gawaing supernatural ng Holy Spirit. Ang lahat po ng ito ay para palapitin ang mga hindi pa mananampalataya para kanila pong maranasan ang kapangyarihan at katotohanan po patungkol sa Diyos. Madalas po ang mga evangelist ay matatapang at walang kinakatakutan kapag nagbabahagi ng salita ng Diyos. Now, ang susunod po, pastor. Sa Efeso, kabanata 4, talatang 11, yung ikalawang bahagi, nakasulat po sa mga una nating nabasa kanina, ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor. Doon po sa unang Pedro, kabanatang 5, mga talatang 2 at 3, atin pong mababasa, ang sabi ni Pedro, alagaan niyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama niyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taus-puso nyo silang pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Huwag kayong maghahari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. Now, meron pong common thinking na ang mga pastor po at guro ay magkatulad po ng gawain. Kaya yung iba ay nagpasya na bansagan po sila na sa tawag na pastor-guro. Sa atin pong pag-aaral na ito, ang dalawang ito ay ating bibigyan ng magkaiba pong kahulugan. Ang pastor bilang kaloob po sa paglilingkod ay may puso ng isang tagapag-alaga ng tupa ng Diyos o mga mananampalataya. Sila ang nagbibigay ng pangangalaga at pangunguna para sa spiritual na pagpapalago ng mananampalataya. Ang kanila pong paglilingkod ay madalas na nagbibigay ng spiritual na direksyon at tumutulong sa mga mananampalataya na lumago. So yun po ang gawain ng isang pastor. Tingnan naman po natin yung gawain ng guro. Again, sa Efeso 4:11b naman, ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral o evangelist ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at kauli-ulihan, guro. Sa unang Korinto, kabanatang 12, talatang 28,
Nakasulat po, at sa katawang ito na walang iba kundi ang iglesia, ang church, naglagay ang Diyos ng mga sumusunod. Una, mga apostol; pangalawa, mga propeta; pangatlo, mga guro. Now, ang kaloob po ng pagtuturo ay madalas na nakikitaan ng isang marubdob na paghahayag ng katotohanan ng Diyos sa isang paraan na madaling maintindihan ng mga mananampalataya. Ang ibig sabihin, yung mga tipo bagang parang komplikado, pinasisimple niya. Hindi yung simple, ginagawa niyang komplikado. Merong ganun, hindi ba? Parang masyado, hindi tuloy naiintindihan ng nakikinig. Now, ang mga binigyan po ng kaloob bilang guro ay may pagnanasa pong makatulong sa mga mananampalataya na maunawaan ang mga katotohanan ng espiritual at maipamuhay ang mga ito. Ang mga guro ay kailangan para malaman ang mga maling katuruan at maalagaan ng iglesia at hindi malinlang ng kaaway. Dahil sa panahon po natin ngayon, marami po talaga yung mga maling katuruan na pwede nating marinig at kung hindi tayo magiging maingat, madadaya tayo ng kaaway. Now, bagaman po yung mga kaloob ay magkakaiba, sila naman po ay tumutulong sa isa't isa. At ang lahat ay kailangan para sa isang layunin at ito po ay yung palakasin ang katawan ng Panginoong Jesucristo, meaning ang church. Ang Diyos po ang siyang nagbibigay ng lahat ng mga kaloob na ito sa atin, ang Holy Spirit. Now, ang kapangyarihan ng Diyos, kanyang ibinigay ang mga kaloob sa lahat po ng mananampalataya. Siya po ay nagpapasya kung ano ang ibibigay sa bawat isa sa atin. Kailan may wag mong ihahambing ito, ang iyong kaloob sa iyong kapwa, sa dahilan pong lahat ng kaloob ay mula po sa Diyos. Atin pong alalahanin ng 5 kaloob na spiritual. Ayon sa mga nabanggit po na kaloob, alamin mo kung ano ang iyong mga kaloob. Hilingin mo sa Diyos na ipakita sa iyo ang kaloob na kanyang ibinigay sa iyo. Siyempre, gamitin mo ang mga kaloob mo upang makapagbahagi sa paglago ng katawan ng ating Panginoon. Namely, again, yung church. Sikapin mong maibahagi sa isang tao ang iyong natutunan ngayong gabi. At nawa nga po, meron po tayong natutunan. Ano po? So tayo nga po yun po ay manalangin.